pinuno o nagsimula ng tinatawag nating dating daan dyan sa Pilipinas. Pero MCGI ang totoong pangalan niya. Kilala siya na isang magaling na mangangaral at kayang ipaglaban ang kanyang pananampalataya dahil alam na alam niya ang Biblia. Tinawag din siya na Walking Bible. Kasi ganun nga katalino itong mangangaral na to. At ang nakakatuwa ay isa siyang Pilipino. Ang simbahan na kanyang sinimulan na nagsimula sa Apalit, Pampanga, na kung saan nandun na ang kanilang headquarters ngayon, ay hindi lang dumami sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay kumalat itong relihiyon na sinimulan niya na ito. Marami din ang humanga sa kanila at marami ang umanib at aanib pa dahil nga po sa napakaganda ng kanilang turo at nanggagaling mismo sa Biblia. At siguro ang isa sa pinakamagandang atraksyon sa pananampalataya na ito ay yung pagbabago ng mga tao, lalo na kung doon sa kumpara sa pinanggalingan nilang reliyon. At sana ay suportahan natin ang kanilang pananampalataya bilang mga Pilipino dahil ang dating daan ang magdadala sa atin sa tamang daan. God bless you po diyan sa ating bansa. Lahat ng mga miyembro ng MCGI ay pinagpalain po sana kayo ng Panginoon. Actually, ang isang kapatid ko po ay miyembro ng inyong pananampalataya. Maraming salamat po. May palatandaan pong binigay ang Diyos sa kanyang mga mangangaral para makita mo kung ang nangangaral ay totoo ang sinasabi o hindi at ang kanyang itinataguyod na aral ay tama o mali. Pakinggan nyo sa 21:13 ng Lucas, ganito ating mababasa. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Ayan, yan po ang ebidensya. Ang magiging patotoo sa inyo. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga mangangaral. Anong sabi? Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Yan po ang bigay ng Diyos na palatandaan. Ang sabi niya, ito magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. So pag nakakita ka po ng mangangaral na kung sumagot hindi nag-iisip, kasi ibinibigay lang ng Diyos sa kanya yung sagot ng karunungan at bibig niya, bigay ng Diyos, at yung kanyang isinasagot hindi matututulan ng lahat niyang kaaway, yun po ang ebidensyang yung mangangaral na yon ay nagsasalita ng totoo. Yun po ang isa sa mga ebidensya, simpleng-simple. Maghanap ka ng mangangaral na pag tinanong mo, hindi nag-iisip ng sagot. May sagot agad. At ang sagot galing sa Diyos. Karunungan ng Diyos na nababasa sa Biblia. At hindi kayang tutulan ng kahit na sino sa kanyang mga kaalit o mga kaaway.